Ang gutom ang may pinakamatining na tunog sa isang bahay na binalot ng katahimikan. Alam ito ni Maya, sa kanyang 8 taong gulang na buhay, mas malinaw pa sa kahit anong aralin sa eskwela. Nakadapa ang kanyang munting katawan sa malamig na sahig sa likod ng isang dambuhalang industrial freezer sa pantry ng mansyon ng mga De Villa. Ang bawat pag-ugong ng makina ay parang kulog sa kanyang tainga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na tambol na nagbabantang magbubunyag sa kanyang pinagtataguan. Konting-konti na lang bulong niya sa sarili. Ang mga labi, halos hindi gumagalaw. Umalis ka na po, Manang Celia. Ang kusina sa mansyon ni Don Ricardo de Villa ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan nila ng kanyang ina. Isa itong malawak na kaharian ng kumikinang na asero, mga nakasabit na kalderong tanso na parang mga tropeyo at itim na granit na lamesa na laging malamig sa hipo. Si Maya maliit para sa kanyang edad, na may buhok na kasing kulay ng hibla ng mais, ay kabisado ang bawat anino sa lugar na ito. Minapa niya ang mga ito gabi-gabi sa mga pagkakataong naghihintay siya. Ang kanyang ina, si Lyra, ay isa sa mga kasambahay dito. Siya ang dahilan kung bakit ang sahig na marmol ay kumikinang na parang salamin. Ngayong gabi, nasa 3 palapag, ang kanyang nanay inaayos ang makakapal na kumot sa 20 silid panauhin na kahit kailan ay hindi naman nagagamit. Alam ni Maya na pagod na ang kanyang ina. Masakit na ang mga paa nito. At ang ubong pilit nitong itinatago, ay tiyak na lumalala na naman. Isang matinding hapdi ang pumilipit sa sikmura ni Maya. Pamilyar na sakit. 9:30 na ng gabi. Narinig niya ang mahinang pag-click ng pinto ng pantry, katahimikan. Bumilang si Maya hanggang 60. Ang kanyang mga daliri nanginginig sa pagbilang. Dahan-dahan lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga paang walang sapin ay hindi lumikha ng kahit anong ingay sa makintab na bato. Nilagpasan niya ang dambuhalang kalan na may 6 na burner at ang bakanting islang gawa sa blokeng kahoy. Ang kanyang target, isang kariton na gawa sa asero na nakaparada malapit sa service entrance. Ang kariton ng mga tira. Mahigpit si Senyora Elena Vargas, ang head housekeeper. Ang lahat ng tirang pagkain mula sa solong hapunan ni Don Ricardo o sa pananghalian ng mga staff ay dapat itapon sa compost bin. Ngunit ang mga staff sa kusina, sa pangunguna ng mabait na punong kusinera na si Manang Celia, ay madalas makalimot. Madalas mag-iiwan sila ng kalahating sandwich, ilang pirasong pritong patatas o isang platito ng pansit na tinakpan lang ng foil. Iniiwan nila roon ng 1 oras para kung sakaling maghanap ng hating-gabing merienda si Don Ricardo. Hindi kailanman naghahanap ang Don. Alam ito ni Maya. Alam din niya na pagsapit ng 10:00, babalik si Senyora Elena, iinspeksyonin ang kariton at galit na ibubuhos ang lahat ng laman nito sa basurahan. Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Nakita niya ito. Isang maliit na platito ng pansit canton na halos hindi nagalaw. Galing ito sa pananghalian kanina. Nanubig ang kanyang mga mata. Paborito niya ang pangkat kanto. Sa tabi nito may 2 pirasong pandesal, matigas na parang bato, pero tinapay pa rin. Mabilis niyang kinuha ang platito. Malamig na ito. Wala siyang pakialam. Isusubo na sana niya ang unang dakok gamit ang kanyang mga daliri nang isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Click! Bumukas ang ilaw sa buong kusina, nakakasilaw at walang awa. Natigilan si Maya. Nabitawan niya ang platito. Klang! Ang tunog ng nababasag na porselana sa marmol ay matinis at nakabibingi. Ang dilaw na pansit ay kumalat sa puting-puting sahig, parang isang malagim na mantsa. Isang lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Matangkad siya, hindi nakasuot ng Amerikana, kundi isang madilim na asul na roba na gawa sa seda.
Makapal at kulay pilak na ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata, kahit nasa anino, ay mukhang pagod na pagod. Siya si Don Ricardo de Villa, ang nagmamay-ari ng mansyon, ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang ina. Ang lalalaking paulit-ulit na ibinilin ng kanyang nanay na hinding-hindi dapat maistorbo. Bumayo ang puso ni Maya sa kanyang dibdib, napakalakas, parang gustong kumawala. Hindi siya makahinga, nahuli na siya. Ang kanyang munting mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina, ang pagodang hirap, at ngayon, ang tiyak na pagkawala ng trabaho dahil sa kanya. Lagot. Lagot si nanay. Nakatitig lang si Don Ricardo, pilit pinoproseso ng kanyang isip ang nakikita. 40 taon na siyang naninirahan sa bahay na ito. Hindi ito isang tahanan, kundi isang museo ng kanyang sariling buhay. Isang tahimik at marangyang lugar na dati puno ng halakhak ng kanyang asawang si Isabel at ng kanilang anak na si Roberto. Ngayon siya na lang at ang mga staff na gumagalaw na parang mga multo. Inaatake siya ng insomnia. Ang pagtulog ay isang laban na bihirang-bihira niyang mapanalunan. Ngayong gabi, ang katahimikan ng mansyon ay mas maingay pa sa anumang tunog. Nasa kanyang aklatan siya kanina, isang silid na napapalibutan ng madilim na kahoy at mga librong hindi na niya binabasa. Sa kanyang lamesa ay nakatayo ang isang litrato ni Isabel. Miss na niya ito. Isang pananabik na kasing lawak at kasing lamig ng buong mansyon. Nagpasya siyang gawin ang isang bagay na hindi na niya ginawa sa loob ng maraming taon, ang pumunta sa kusina at magtimpla ng sarili niyang gatas na mainit. Bumaba siya sa malaking paikot na hagdanan, ang kanyang mga tsinelas, nakatad, ay walang ingay sa makapal na alpombra. Nilagpasan niya ang grand ballroom, madilim at bakante. Nilagpasan niya ang formal na silid kainan, kung saan ang mesa ay laging nakahanda para sa 12 tao kahit walang kumakain doon. Nakarating siya sa bahagi ng kusina. Ayaw niya sa lugar na ito. Teritoryo ito ni Senyora Elena Vargas, ang kanyang malayong kamag-anak na kinuha niya bilang katiwala matapos pumanaw si Isabel. Pinapatakbo ni Elena ang bahay ng may bakal na kamay. Pinahahalagahan ni Ricardo ang kahusayan nito. Nangangahulugan iyon na hindi na niya kailangang isipin ang pamamalakad ng bahay. Itinulak niya ang mabigat na pinto ng kusina. Inaasahang kadiliman ang sasalubong sa kanya. Sa halip nakakita siya ng isang maliit na anyo, isang bata na nakayukod sa kariton ng mga tira. Isang batang babae na may mapusyaw na buhok. Sa isang saglit inakala niyang nananaginip siya. Baka isang multo o isang alaala ng kanyang apong si Bea na nasa Amerika at bihirang umuwi. At nabitawan ng bata ang platito. Ang tunog ng porselana sa bato ay matalas. Totoo ito. Ang bata na pagtanto niya ay takot na takot. Nakasandal ito sa kariton, ang mga matay ng lalaki nakatitig sa natapong pagkain. Para itong isang hayop na nasukol. Sino kasimula ni Ricardo? Ang kanyang boses ay magaspang dahil sa hindi paggamit. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapagsalita si Maya. Sumisigaw ang isip niya. Takbo. Tago. Mag-sorry ka. Huwag kang iiyak. Masisipa si nanay. Mawawala ang apartment natin. Wala na tayong pambili ng gamot. Ginawa niya ang tanging bagay na kaya niya. Lumuhod siya at nagsimulang pulutin ang mga hibla ng pansit gamit ang kanyang mga kamay, desperadong sinusubukang ibalik ito sa basag na platito. Sorry po, bulong niya, ang mga salita'y hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Lilinisin ko po. Lilinisin ko po ngayon din. Pakiusap po. Pakiusap po, wag ninyong sabihin kay Senyora Elena. Pakiusap po, sir. Pinanood siya ni Ricardo. Hindi siya nandidiri. Naguguluhan siya. Nanginginig ang bata. Ang maliliit nitong kamay ay namumula at puno ng sarsa ng pansit. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa kalat.
Ang munti nitong likod ay umaalog sa bawat pigil na paghikbi. Napansin niya ang damit nito, malinis pero luma. Ang kanyang pink na sapatos ay may butas sa dulo. Hindi ito ang kanyang apo. Ang apo niya ay may mga silid na puno ng laruan at mga damit na galing sa ibang bansa. Ang batang ito ay payat. Tigil, sabi niya. Mas mahinahon ang kanyang boses ngayon, pero naroon pa rin ang awtoridad ng isang taong sanay na sinusunod. Natigilan si Maya, ang mga kamay ay puno ng malamig na pansit. Anong pangalan mo? Tanong ni Ricardo. Tumingala ang bata, ang mukha'y may bahid ng luha at kaunting sarsa. Ako po si Maya, sir. Maya Reyes. Nabitawan ni Maya ang hawak na pansit. Nanginginig siyang nakaluhod sa sahig, ang mga matay nakatitig sa pinakamakapangyarihang lalaking kilala niya, naghihintay sa hatol na tiyak na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Reyes! Ang apelyido ay umalingaw-ngaw sa malawak na kusina, isang salitang tila sinusuri at tinitimbang sa isip ni Don Ricardo. Hinanap niya ito sa kanyang alaala, sa libu-libong pangalan ng mga empleyado na dumaan sa kanyang kumpanya. Lira Reyes, oo. Ang tahimik na kasambahay, ang babaeng may malulungkot na mga mata na laging nagpapakintab ng mga pilak sa kanyang aklatan. Nakikita niya ito siyempre. Tumango siya rito paminsan-minsan. Pinuri ni Senyora Elena ang trabaho nito na isang pambihirang pangyayari. Pero hindi niya alam na may anak pala ito. At lalong hindi niya alam kung bakit ang anak nito ay nakaluhod ngayon sa kanyang sahig, nanginginig, sa takot, sa gitna ng nagkalat na pansit. Nasaan ang nanay mo? Tanong ni Ricardo, sinisikap na pag-aani ng kanyang boses. Agad na sumagot si Maya, tila isang sundalong naguulat. Nagtatrabaho po siya. Sa taas po. Masipag po si nanay. Sabi niya po, maghintay lang ako sa staff lounge. Sabi niya, wag daw po akong maingay at wag hahawak ng kahit ano. Isang perpektong sagot. Ngunit may mali. Malayo ang staff lounge sa kabilang dulo ng basement. Sabi ni Ricardo, ang kanyang isip ay kasing talas pa rin ng dati. Wala ka sa staff lounge. Napapitlag si Maya. Ang manipis na pader ng kanyang depensa ay gumuho. Yumuko siya, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ano po kasi? Nagsimula siyang magdahilan. Naligaw po ako. Tapos po, hindi niya kayang ituloy. Anong sasabihin niya? Na ang amoy ng natirang pagkain ay parang isang awit na tumatawag sa kanya, na ang kumakalam niyang tiyan ay mas malakas pa sa utos ng kanyang ina. Si Don Ricardo ay humakbang palapit, ang kanyang sutlang, roba, ay marahang sumayad sa sahig. Naupo siya sa isang mataas na silya sa malapit, isang kilos na nagpababa sa kanyang level at bahagyang nagpabawas sa kanyang nakakatakot na presensya. Maya, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mas malumanay na. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ka narito? Ang simpleng tanong na yon na sinabi ng may bahid ng pag-aalala, sa halip na galit ang tuluyang nagpabagsak kay Maya. Gutom na po ako. Bulong niya, ang mga salita'y puno ng hiya. Gutom. Ang salita ay tumama kay Don Ricardo na parang isang malakas na sampal. Nakipagnegosasyon na siya ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Hinarap na niya ang mga galit na board member. Inilibing na niya ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang 68 taon, sa mundo ngayon lang may isang batang tumayo sa sarili niyang kusina at sinabing gutom ito. Tumingin siya sa mga tirang pandesal sa kariton. Tumingin siya sa basag na platito. Ito ang kinakain mo. Itatapon na lang po sana, mabilis na paliwanag ni Maya, desperadong gustong ipaunawa sa kanya. Itatapon po lahat ni Senyora Elena pagsapit ng 10:00. Hindi po ako nagnanakaw. Naghihintay lang po ako sa basura. Ang huling salita ay halos pumatay sa kanya. Naghihintay sa basura. Pakiusap po, Mr. De Villa, pagmamakaawa niya ang mga luha.
Tuluyan nang bumagsak sa kanyang pisngi. Ang nanay ko po, kailangan niya ang trabahong ito. May sakit po siya. Siya, bigla niyang itinikom ang kanyang bibig. Nasabi niya ang hindi dapat sabihin. Ang unang patakaran ng kanyang ina, "Wag na wag mong ipapakita sa iba ang problema natin. Okay tayo. Mapagpasalamat tayo." May sakit, giit ni Ricardo. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng isang matinding interes. Ngunit si Maya ay nanahimik na. Bumalik siya sa kanyang sarili. Isa na lang siyang maliit at takot na estatwa, nakaluhod sa gitna ng malamig na pagkain. Habang nagsasalita si Maya, ang kanang kamay niya ay palaging humahaplos sa isang bagay sa kanyang leeg, isang bagay na nakatago sa ilalim ng kwelyo ng kanyang kupas na t-shirt. Isang kilos na hindi sinasadya, isang kilos na nagbibigay ginhawa. Napansin ito ni Ricardo. "Ano yan?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay banayad. Mabilis na ibinaba ni Maya ang kanyang kamay. Sinusubukang itago ito. "Wala po ito, sir. Pampaswerte ko lang po. Maari ko bang makita?" Nag-alinlangan siya. Ang boses ng kanyang ina ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. "Huwag mong abalahin si Don Ricardo. Huwag kang magsasalita hanggat hindi ka kinakausap." Pero tinatanong siya nito. Dahan-dahan nanginginig, inilabas niya ang isang manipis na kadena mula sa ilalim ng kanyang damit. Nakasabit dito ang isang maliit na locket na gawa sa pilak. Luma na ito at medyo nangingitim na sa mga gilid, ngunit sa gitna nito ay may nakaukit na isang agila na may nakabukang pakpak, ang simbolo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Hindi ito isang simpleng alahas. Isa itong sagisag ng serbisyo. "Saan mo nakuha?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng bigat at talas. "Sa lolo po ng nanay ko," bulong ni Maya. "Lolo sa tuhod ko po." Sundalo po siya. Isang sundalo ulit ni Ricardo. Tinitigan niya ang locket at pagkatapos ay ang maliit at gutom na bata. Si Ricardo ay babangon na. Sana ang isip niya ay puno ng mga bagong katanungan. Gatas ang ipinunta niya sa kusina. Nakahanap siya ng isang magnanakaw, isang bata, at isang misteryo. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang matigas na boses ang pumunit sa katahimikan ng kusina. Ano ang ibig sabihin nito? Nakatayo sa kabilang pintuan, ang daanan mula sa pangunahing bulwagan, si Senyora Elena Vargas. Matangkad siya, isang babaeng may matigas na anyo sa kanyang plansadong itim na uniforme. Ang kanyang buhok na may mga uban na ay nakatali sa isang napakahigpit na pusod na tila humihila pataas sa kanyang mga mata. May dala siyang malaking itim na supot ng basura. Dumating siya upang linisin ang kariton. Sinakop ng kanyang mga mata ang buong eksena. Sa isang iglap si Don Ricardo. Sa kanyang roba, mukhang naabala. Ang batang nakaluhod sa sahig. Ang nagkalat na pagkain. Ang kanyang karaniwang maputlang muka ay biglang namula sa galit. "Ikaw," sigaw niya. Itinuturo ang isang mahabang daliri kay Maya. Alam ko na nga ba. Nagmamadaling tumayo si Maya at umatras, isiniksik ang sarili sa malamig na pinto ng refrigerator. "Senyora Elena," simulala ni Ricardo, ngunit pinutol siya nito. "Don Ricardo, pasensya na po kayo at kinailangan niyo pang makita ito," sabi ng katiwala. Ang boses niya'y nanginginig sa matinding galit. "Ilang linggo ko nang pinaghihinalaan na may nawawalang pagkain. Akala ko'y isa sa mga night porter, pero siya pala." Sumugod siya, papalapit kay Maya. "Munting magnanakaw. Nagnanakaw ka mula sa kamay na nagpapakain sa iyong ina. Titiyakin kong pareho kayong mapapalayas ngayong gabi. Tatawag ako ng pulis." Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas kay Maya. Humigpit ang kapit niya sa kanyang locket, ang tanging piraso ng katapangan na meron siya, habang ang anino ng galit na katiwala ay tuluyang bumalot sa kanya. "Pulis." Ang salita ay bumagsak na parang bomba sa nagyayelong katahimikan ng kusina.
Ang munting mundo ni Maya na kanina lang ay gumuho ay ngayon na may pinupulbos, pulis, para sa isang platito ng pansit. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan at ang lakit sa kanyang dibdib ay tila naging isang piraso ng yelo. Senyora Elena, sumusobra ka na. Ang boses ni Don Ricardo ay kalmado ngunit may laman itong bakal na hindi pa naririnig ng katiwala mula sa kanya. Ngunit si Senyora Elena ay nasa rurok na ng kanyang galit. Isang galit na matagal na niyang kinikimkim. Galit sa mga taong tulad ni Lyra na walang utang na loob. Sumusobra. Don Ricardo siya ang sumusobra. Nilabag niya ang mga patakaran. Pumasok siya sa pangunahing kusina. Ninanakaw niya ang pagkain ninyo. Tumingin siya kay Maya nang may sukdulang pandidiri. Isang bata palang tinuturuan nang maging kriminal ng ina niya. Sa puntong yon, isang bagong tinig ang narinig manipis at puno ng takot. Senyora, pakiusap po. Nakatayo sa pintuan si Lyra Reyes. Ang kanyang uniforme ay gusot ang kanyang buhok na nakatali sa isang magulong ponytail ay may mga hiblang nakakawala. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng sahig na marmol at ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa makapangyarihang Don sa galit na katiwala at sa kanyang umiiyak na anak. Nakita niya ang basag na platito, ang nagkalat na pansit. Nakita niya ang takot sa mukha ni Maya. Ang kanyang puso ay nadurog. Ay Maya, anong ginawa mo? Bulong niya, ang boses ay basag. Lyra, sabi ni Ricardo, kinikilala ang kanyang presensya. Pero si Lyra ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatuon ang buo niyang atensyon sa nagnginggit-ngit na si Senyora Elena. Lumapit si Lyra, halos magkandara pa ang mga salita'y naguunahan sa paglabas. Senyora, ako po ang may kasalanan. Pasensya na po. Sir, pasensya na po. Alam niya po ang mga patakaran. Alam niyang sa lounge lang siya. Ako po, pagod lang po ako. Pinakintab ko pa po kasi ang sahig sa East Wing. Huminto siya at huminga ng malalim, hinahanda ang sarili para sa pinakamasakit na bahagi. Pakiusap po, wag ninyo akong tanggalin sa trabaho. Pakiusap po, babayaran ko po kung ano man ang nakain niya. Magtatrabaho po ako ng libre, kahit ano po gagawin ko. Hindi na kailangan malamig na, sabi ni Senyora Elena na tila isang hukom na nagbabana ng hatol. Tapos na. Pareho kayong aalis ngayong gabi. Hindi. Isang salita lang. Mula kay Don Ricardo, hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Natigilan si Senyora Elena. Napalingon siya sa Don, hindi makapaniwala. Po, sinabi ko, hindi ulit ni Ricardo tumatayo na mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang pagtayo ay tila nagpabago sa balanse ng kapangyarihan sa silid. Siya ang may-ari ng lahat ng ito at sa isang iglap, ipinaalala niya iyon sa lahat. Nakikipag-usap ako sa bata. Tumingin siya kay Senyora Elena nang may matalas na titig. Bumalik ka sa opisina mo. Ang mukha ni Senyora Elena ay dumaan sa iba't ibang yugto ng pagkabigla mula sa di paniniwala, sa kahihihiyan at sa wakas sa pigil na galit. Hindi pa siya kailanman napahiya ng ganito, lalo na sa harap ng isang hamak na kasambahay. Pero Don Ricardo, ang kalat, ang mga patakaran, ang kalat ay malilinis, sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa namumutla at takot na mukha ni Maya. Ang mga patakaran ay makakapaghintay. Umalis ka na. Para siyang nasampal. Namutla muli ang mukha ni Senyora Elena. Mahigpit niyang hinawakan ang itim na supot ng basura sa kanyang dibdib. Binigyan niya si Lyra ng isang huling tingin, isang tingin na puno ng lason, isang pangako ng paghihiganti. Pagkatapos walang imik, tumalikod siya at nagmarch sa palabas ng kusina. Ang kanyang matigas na likod ay isang malinaw na insulto. Ang kusina ay muling binalot ng katahimikan maliban sa ugong ng freezer at sa pigil na pag-iyak ni Maya.
Bumuntong hininga si Don Ricardo. Tumingin siya sa mag-ina. Si Lyra ay nakatayo na, parang isang estatwa nanginginig pa rin. Si Maya ay tumakbo at yumakap sa bewang ng kanyang ina. Isinubsob ang mukha sa maruming uniforme nito. Nanay? Sorry po. Sorry po, nanay. Hinaplos ni Lyra ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa Don puno ng pag-aantay at takot. Ano na ngayon? Naglakad si Don Ricardo, hindi papunta sa kanila, kundi papunta sa dambuhalang walk-in refrigerator. Binuksan niya ang pinto. Ang ilaw mula sa loob ay kumalat, nagpapakita ng mga istanteng puno ng pagkain, mga keso, prutas, karne, mga mangkok na nababalot sa plastik. Ipinikit ni Lyra ang kanyang mga mata, hinihintay ang mga salitang magtatapos sa kanilang pananatili dito. Sa halip narinig niya ang tunog ng microwave. Pagdilat niya, nakita niya si Don Ricardo na may dalang isang malaking puting mangkok. Inilagay niya ito sa maliit na lamesang kahoy sa sulok kung saan minsan kumakain ang mga staff. Ang amoy na nagmumula rito ay pamilyar at masarap. Mainit na arroz caldo. Halika Maya, mahinang sabi ng Don. Nag-aalangang lumapit si Maya, nakahawak pa rin sa damit ng kanyang ina. Itinuro ni Ricardo ang upuan. Umupo ka. Sumunod si Maya, umupo sa pinakadulo ng upuang kahoy. Inilagay ni Don Ricardo ang steaming bowl ng mainit na lugaw sa harap niya. Galing ito sa kanyang sariling hapunan, inihanda ng kanyang private chef. Mayroon itong manok, itlog at preskong dahon ng sibuyas. Kainin mo, sabi niya. Hindi ito isang pakiusap. Nakatitig lang si Maya sa mangkok. Mainit ito. Mabango. Tumingala siya sa Don, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Sir, bulong ni Lyra. Hindi po kailangan. Nakakahiya po. Gutom ang bata, Lyra. Kumain ka na, Maya, ulit ni Don Ricardo. Kumuha siya ng isa sa mga matigas na pandesal mula sa kariton. At ito, kumuha siya ng mantikilya mula sa ref at isang kutsilyo. Dahan-dahan na para bang natatakot siyang isa itong patibong kinuha ni Maya ang kutsara. Sumubo siya ng kaunti. Mainit. Ito ang pinakamasarap na bagay na natikman niya sa buong buhay niya. Ang kanyang gutom na kaninay, isang malamig at matinding kirot, ay biglang umalab. Sumubo siya ulit, mas mabilis ngayon. Pinanood siya ni Ricardo habang kumakain. Mabilis siyang kumain, desperado, ngunit mayroon pa ring kakaibang likas na paggalang. Hindi siya lumilikha ng ingay. Walang natatapon. Naubos niya ang buong mangkok sa loob ng wala pang 3 minuto. Pagkatapos ay kinain niya ang pandesal. Nang matapos siya, tumingala siya kay Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula. Salamat po, bulong niya. Walang anuman, sabi ni Ricardo. Umupo siya sa silyang nasa tapat niya. Ang maliit na mesa ay parang isang isla sa malawak at tahimik na kusina. Tumingin siya kay Lyra na nakatayo pa rin malapit sa pinto. Hindi alam kung ano ang gagawin. Lyra, umupo ka, sabi niya. Nanginginig na umupo si Lyra sa tabi ni Maya. Ngayon, sabi ni Don Ricardo, sumandal paharap. Sasabihin ninyo sa akin ang lahat. Sasabihin ninyo sa akin kung bakit ang anak ni Lyra Reyes ay nagtatago sa aking kusina at naghihintay ng basura. At sasabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong sakit. Ang totoo. Lahat. Tumingin si Lyra sa kanyang mga kamay na magaspang at pula dahil sa mga kemikal na panlinis. Naramdaman niya ang pag-akyat ng hiya at pride. Pero pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak. Sa mga mata nitong hindi natakot, kundi nagliliwanag dahil sa kabusugan. Huminga siya ng malalim. Kung sasabihin ko po sa inyo, bulong niya, tatanggalin niyo pa rin po ba kami? Pinag-isipan ito ni Don Ricardo. Isa siyang negosyante. Hindi siya gumagawa ng mga pangakong hindi niya kayang tuparin. Hindi ako makakapagpasya hanggat hindi ko nalalaman ang buong sitwasyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag, ngunit hindi malupit. Pero ayokong nagtatanggal ng mahuhusay na empleyado. At isa kang mahusay na empleyado, Lyra. Ang mga salitang yon ay nagbigay kay Lyra ng isang hibla ng pag-asa sapat
na para magsimula siyang magsalita. At sa tahimik na kusina ng isang bilyonaryo, sa ilalim ng matatalim na ilaw, nagsimulang lumabas ang isang kwento ng hirap pagmamahal at tahimik na desperasyon. May sakit po ako sa baga. Sinimulan ni Lyra ang kanyang kwento. Sa isang bulong, ang mga salita ay tila kinakapa sa dilim. Habang nagsasalita siya, unti-unting lumalakas ang kanyang boses, dala ng bigat ng mga katotohanang matagal na niyang sinasarili. Ikinuwento niya ang tungkol sa sakit na minana pa niya ang fibrosis na unti-unting nagpapahina sa kanyang paghinga. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga pulang sulat mula sa pampublikong ospital, mga babala ng pagputol sa supply ng kanyang gamot dahil sa lumulobong utang. Ikinuwento niya kung paano niya tinitipid ang pagkain, kung paano siya nagkukunwaring busog para lamang may makain si Maya. Ang mahalaga po, sir, hindi siya nagugutom. Sabi niya, ang mga luhay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kaya lang po, ngayong gabi, nabigo po ako. Si Don Ricardo ay nakinig ng walang imik. Ang bawat salita ni Lyra ay parang isang bato na ibinabato sa salamin ng kanyang tahimik na mundo, lumilikha ng mga lamat sa kanyang pagkawalang kibo. Nang matapos si Lyra, ang katahimikan sa kusina ay mas mabigat pa kaysa dati. Sa wakas, tumayo ang Don. Hindi niya tiningnan si Lyra. Tumingin siya kay Maya na ngayon ay nakasandal na sa balikat ng kanyang ina, inaantok. Hindi kayo uuwi sa apartment ninyo ngayong gabi, deklara niya. Hindi ito isang mungkahi. Natigilan si Lyra. Po sir, hindi po pwede. May trabaho po ako bukas ng umaga. Ang tanging trabaho mo bukas ay ang magpahinga, sabi ni Ricardo. Dito kayo matutulog, sa isa sa mga guest room. Pero sir, si Senyora Elena, ang mga ibang staff, ano na lang po ang sasabihin nila? Wala silang sasabihin. Matigas na, sabi ni Ricardo. Dahil ako ang nagsabi. Tumingin siya sa pinto kung saan sila laging dumadaan, ang swinging service door. Pagkatapos ay tumingin siya sa kabilang pinto, ang malaki at marangyang pinto, na patungo sa grand hallway. Sumunod kayo sa akin. Nagsimula siya ng maglakad patungo sa pangunahing pinto. Si Lyra, hawak-hawak ang kamay ni Maya, ay nag-aalangang sumunod para siyang lumalakad sa isang panaginip. Ang bawat hakbang ay isang paglabag sa mga hindi nakasulat na batas ng mansyon. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang isang mundo na ibang-iba sa kusina. Ang grand hallway ay malawak, ang sahig ay itim at puting marmol na parang chessboard. Ang mga pader ay napapalibutan ng madidilim at mabibigat na painting ng mga ninuno ni Don Ricardo. Ang kanilang mga mata ay tila nakamasid sa kanilang pagdaan. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na ilaw sa dulo ng pasilyo, lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na anino. Ang bahay ay ibang-iba sa gabi. Hindi ito isang tahanan. Isa itong natutulog na museo. Naramdaman ni Maya ang paglubog ng kanyang mga paa sa makapal at madilim na asul na alpombra. Mas malambot pa ito sa kahit anong kama na nahigaan niya. Pakiramdam niya'y bastos na apakan ito ng kanyang maruruming sapatos. Si Lyra naman yelo ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bawal ito. Siya ay staff. Mula sa kusina, ang pinakamababang antas. Bawal siyang dumaan sa mga pangunahing pasilyo maliban kung siya ay naglilinis. At tiyak na bawal siyang umakyat sa grand staircase. Doon dumiretso si Don Ricardo. Ang hagdanan ay isang malaking paikot na obra maestra na gawa sa madilim na cherry wood. Paakyat ito patungo sa kadiliman ng ikalawang palapag. Sir, bulong ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginginig. Bahagya niyang hinila ang roba ng Don. Pwede po tayong sa likod dumaan. Sa hagdanan po ng mga staff. Mas mabuti po. Huminto si Ricardo sa paanan ng hagdanan. Lumingon siya kay Lyra, ang kanyang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Ang hagdanan ng staff ay para sa staff, Lyra. Simpleng sabi niya. Ngayong gabi mga panauhin ko kayo.
Tumalikod siya at nagsimulang umakyat. Bumayo ang puso ni Lyra. Ang bawat tapak niya sa malambot na alpombra ay isang pagtataksil sa mga patakaran. Mga patakaran ni Senyora Elena. Ang mga patakarang nagpapanatili sa kanya sa trabaho. Naririnig niya ang boses ng katiwala sa kanyang isipan. Hindi ka pamilya, katulong ka lang. Alamin mo ang lugar mo. Hinigpitan niya ang hawak kay Maya. Ang bata naman ay nakatingala lang ang bibig, ay bahagyang nakabukas na katitig sa dambuhalang chandelier na gawa sa kristal na nakabitin madilim at mabigat 2 palapag sa itaas nila. Nakarating sila sa ikalawang palapag. Isang mahabang pasilyo ang bumungad sa kanila na papalibutan ng mga nakasarang pinto. Ang silid ni Don Ricardo ay nasa West Wing. Ang mga guest room ay nasa East Wing. Habang papaliko sila patungo sa East Wing, isang anyo ang lumitaw mula sa kadiliman. Si Senyora Elena. Nakatayo siyang parang isang estatwa, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. Wala na ang pamumula at galit sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang maputla malamig at kontroladong maskara. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Don Ricardo. Nakapako ang mga ito kay Lyra, isang tingin na puno ng yelo at purong paghamak na nagpanginig kay Lyra. Don Ricardo, sabi ni Senyora Elena, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalas na parang karayom. Gabi na po. Ginagawa ko lang po ang huling pag-iikot ko. Ako rin, Elena, kaswal na sagot ni Ricardo. Salamat. Maari ka nang matulog. Hindi gumalaw ang katiwala. Ang kanyang tingin ay dumako kay Maya na nagtatago sa likod ng mga binti ni Lyra. Ano po ang ginagawa ninyo, sir? Kasama sila. Ang salitang sila ay nanatili sa hangin puno ng pandidiri. Ihahatid ko ang aking mga panauhin sa kanilang silid, sabi ni Ricardo. Itinuro niya ang pasilyo. Ang blue room siguro. Maganda ang tanawin doon sa hardin. Ang maskara ng pagkontrol ni Senyora Elena ay sa wakas ay nabasag. Isang mahinang di makapaniwalang pagsinghap ang kumawala sa kanya. Panauhin, sir, siya ay isang katulong. At ang bata ay isang magnanakaw. Nang hina ang mga tuhod ni Lyra. Senyora, pakiusap po. Nagnakaw siya ng pagkain. Lyra, sigaw ni Senyora Elena, ang kanyang kontrol ay tuluyang nawala. Huwag mong itanggi. Nahuli ko siya. At ikaw alam mo, hinayaan mong mangyari ito sa loob ng pamamahay na ito. Tama na yan. Ang boses ni Don Ricardo ay mahina, ngunit pinutol nito ang galit ng katiwala na parang isang labaha. Lumapit si Don Ricardo sa kanya. Mas matangkad siya. Sa loob ng maraming taon, naging tahimik siya, hinahayaan si Elena na patakbuhin ang kanyang buhay. Ngunit hindi siya isang mahinang tao. Nakalimutan na yata ni Elena kung para kanino siya nagtatrabaho. Alam ko ang mga patakaran, Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay mapanganib na bumaba. Pero baka ikaw ang hindi nakakaalam ng buong sitwasyon. Tumingin siya kay Lyra. Ito si Lyra Reyes at ang kanyang anak si Maya. Alam ko kung sino siya, sir. Pero hindi mo alam kung sino ang kanyang pamilya, patuloy ni Ricardo. Siya ang apo sa tuhod ni Coronel Miguel Reyes. Kumunot ang noo ni Senyora Elena. Walang ibig sabihin sa kanya ang pangalan. Si Coronel Reyes ay isang bayani ng digmaan. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bagong awtoridad na umalingaw sa pasilyo. Namatay siya sa isang ambush sa Mindanao, iniligtas ang kanyang buong platoon. Ginawaran siya ng Medal of Valor posthumously. Bahagyang bumukas ang bibig ni Senyora Elena. Ang kanyang locket, sabi ni Ricardo, tumango papunta kay Maya na mahigpit na hawak ito sa ilalim ng damit ay nasa loob ng bahay na ito. Ang pamilya ng isang tunay na bayaning Pilipino ay nasa loob ng bahay na ito. At tinatawag mo silang mga magnanakaw, hinayaan niyang lumubog ang mga salita. Ang katahimikan sa pasilyo ay mabigat na kakasakal.
Gusto mo silang palayasin sa gitna ng gabi dahil ang bata ay nagugutom pagtatapos ni Ricardo. Para sa akin, Elena, iyan ay hindi katanggap-tanggap. Para sa iyo ba ang mukha ni Senyora Elena ay naging kasing puti ng pader? Siya ay isang babaeng nagpapahalaga sa mga patakaran at reputasyon at ngayon ay inilagay siya sa maling panig ng pagkamakabayan-kabayanihan at ng may-ari ng mansyon. Talo siya. Alam niya ito. Hindi po sir bulong niya. Mabuti sabi ni Ricardo. Ngayon, si Lyra at si Maya ay aking mga personal na panauhin. Ituturing sila ng naaayon. Mananatili sila sa Blue Room. Inaasahan kong titiyakin mong mayroon sila ng lahat ng kanilang kailangan. Mga gamit sa banyo, malinis na damit, almusal sa umaga. Opo sir, sabi ni Senyora Elena. Ang mga salita ay parang abo sa kanyang bibig. Magaling! Magandang gabi, Elena. Tinalikuran siya ni Don Ricardo. Hindi na niya hinintay na umalis ito. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo at itinulak ang isang puting pinto. Lyra, Maya dito. Nanginginig hinila ni Lyra si Maya, nilagpasan ang naninigas at napahiyang katiwala. Pumasok sila sa silid at sumunod si Ricardo, isinara ang pinto. Nang may diin sa kanilang likuran, isang malinaw na mensahe na ang usapan ay tapos na. Nagising si Lyra sa isang iglap. Sa isang saglit hindi niya alam kung nasaan siya. Naninigas ang kanyang leeg. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme. Nakaupo siya sa isang malambot na silya, ngunit ang kanyang mga paa ay nakaunat sa pinakamalambot na kutsyon na kanyang naramdaman. Pagkatapos, bumuhos ang lahat ng alaala. Si Don Ricardo. Ang kusina. Ang nabasag na platito. Ang Blue Room. Tumingin siya sa kama. Si Maya ay nakalibing sa gitna ng bundok ng mga unan at makakapal na kumot. Isang maliit na bahagi lang ng kanyang buhok ang nakikita. Malalim ang kanyang paghinga, ang mukha ay payapa at walang alala. Mainit siya. Ligtas siya. Isang kirot ng konsensya ang naramdaman ni Lyra. Sobra siyang pagod kagabi. Umupo lang siya sa silya sa tabi ng kama para bantayan si Maya kahit isang minuto lang. Pero nakatulog din pala siya. Tumayo siya, nananakit ang mga kaso-kasuan. Tahimik ang silid. Tumingin siya sa paligid. Totoo pala. Ang wallpaper na gawa sa seda, ang mabibigat na kurtina, ang ilaw na gawa sa kristal. Totoo ang lahat. Isang bagong uri ng takot ang bumalot sa kanya. Anong susunod na mangyayari? Anong dala ng umaga? Nagbago na kaya ng isip si Don Ricardo? Nasa baba na kaya si Senyora Elena, nagahasa ng kanyang mga kutsilyo, naghihintay sa kanila. Kasabay ng pag-iisip niya nito, isang mahinang elektronikong tunog ang narinig mula sa desk. Napatalon si Lyra. Tumunog itong muli. Ang telepono. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ito, nanginginig ang kamay. Hello, bulong niya. Mrs. Reyes, Lyra Reyes. Ang boses ay lalaki profesional at gising na gising. Oo po, ako nga po. Magandang umaga. Ako si Attorney David Thorne. Personal na abogado po ako ni Don Ricardo de Villa. Nanlamig ang dugo ni Lyra. Abogado? Seryoso ito. May problema po ba? Wala po, Mrs. Reyes, sabi ng boses, at ito'y mabait. Tumatawag lang po ako para kumpirmahin ang inyong schedule. Si Don Ricardo po ay nag-ayos ng isang appointment para sa inyo ngayong umaga kay Dr. Robert Evans sa De Villa Mason Medical Center. Ang appointment po ay 9:30 a.m. Isang kotse po ang maghihintay sa inyo ng inyong anak sa pangunahing pasukan ng mansyon ng 9 a.m. Sinubukan ni Lyra na isaulo ang lahat, ang De Villa Mason Medical Center. Pero hindi ko po, wala po akong... Mrs. Reyes, marahang sabi ni David, pakiusap po, huwag kayong mag-alala sa kahit anong bagay. Ang lahat po ng gastos para sa konsultasyon at anumang kasunod na pagpapagamot ay sasagutin ng family office ni Don Ricardo.
Ang tanging iisipin niyo lang po ay ang makarating sa front door ng 9:00. Pero ang anak ko po si Maya. Siyempre po kasama si Maya. Komportable naman po ang opisina ni Dr. Evans. Salamat po bulong ni Lira. Salamat po sir, walang anuman. Magandang araw po Mrs. Reyes. Namatay ang linya. Ibinaba ni Lira ang telepono. Tinitigan niya ito. Isang kotse sa pangunahing pasukan. May marahang katok sa pinto. Nanigas si Lira. Ang puso niya'y lumundag sa kanyang lalamunan. Si Senyora Elena na ito, tiyak. Palalayasin na sila. Sino yan nanginginig na tanong ni Lira? Si Maria lang po ma'am, sagot ng isang batang boses. Kumunot ang noo ni Lira. Si Maria. Ang katulong na kasama nila sa kusina, binuksan ni Lira ang pinto ng bahagya. Isang batang babae na nakasuot ng malinis na itim at puting uniforme ang nakatayo roon, nagtutulak ng isang silver na kariton. Hindi ito si Maria na kusinera. Isa ito sa mga housemaid. Mukha siyang mga 19 na taong gulang at ang kanyang mga mata ay malaki at nerbyoso. Magandang umaga po, mambulong ng dalaga. Si Don Ricardo po. Pinadala niya po ito para sa inyo. At sa bata po. Itinulak niya ang kariton papasok sa silid. May mga takip itong pilak. Hindi ko maintindihan, sabi ni Lira. Inangat ng dalaga ang isang takip. Sa ilalim nito ay isang plato ng malalambot na scrambled eggs, bacon at toast. Ang isa naman ay mayroong isang mangkok ng matingkad na pulang strawberry. Mayroong isang takore ng kape, isang maliit na pitsel ng orange juice at isang tasa ng mainit na tsokolate. Si Don Ricardo po, sabi ng katulong, ang mga matay palingalinga. Siya po mismo ang tumawag sa kusina. 7:00 pa lang. Si Senyora Elena po, hindi po siya natuwa. Binigyan ng dalaga si Lira ng isang napakaliit at napakabilis na ngiti. Sabi po niya ibigay daw po ang kahit anong gusto ninyo. Iyon lang ang tanging nasabi ni Lira. 9:00 ng umaga, eksakto. Si Lira nakasuot ng kanyang nag-iisang disenteng pares ng slacks at isang malinis na blusa na mabilis niyang nilabhan sa lababo kagabi ay lumabas ng elevator patungo sa main foyer. Si Maya, hawak-hawak ang laket ng kanyang lolo, sa tuhod ay nakakapit sa kanyang kamay. Ang foyer ay isang malawak na espasyo ng itim at puting marmol. Naroon si Senyora Elena. Nakatayo siya sa tabi ng front desk nag-aayos ng mga sulat. Hindi siya tumingin. Hindi niya sila kinilala. Sadyang binaliwala niya sila. Ang kanyang matigas na likod ay isang pader ng puot. Nanghina ang loob ni Lira. Naramdaman niyang muli siyang lumiit. Naramdaman niyang isa siyang impostor. Ngunit bumukas ang malalaking pinto na gawa sa kahoy na nara. Isang lalaki na nakasuot ng itim na suit at driver's cap ang nakatayo roon. Mrs. Reyes, magalang na sabi nito. Handa na po ang sasakyan. Huminga ng malalim si Lira. Tumingin siya sa likod ni Senyora Elena. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Maya. Hindi kami mga taong tumatakbo. Salamat po, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw. Nilagpasan niya ang katiwala, ang mga mararangyang larawan, at lumabas sa maliwanag at malamig na umaga. Ang De Villa Mason Medical Center ay hindi isang klinika. Isa itong gusaling gawa sa salamin at bakal na mas mukha pang isang modern art museum. Hindi sila pinaghintay. Hindi sila binigyan ng mga clipboard. Sinalubong sila ng isang babae sa front desk. Mrs. Reyes, inaasahan na po namin kayo. Handa na si Dr. Evans. Dinala sila sa isang malaki at tahimik na opisina. Isang lalaking may mabait na mukha, kulay pilak na buhok. At salamin ang tumayo upang batiin sila. Lira, ako si Robert Evans. Ikinagagalak kitang makilala. Kinuha niya ang kamay ni Lira. At sa gulat ni Lira, naroon si Don Ricardo. Nakaupo siya sa isang silya sa sulok nakasuot ng isang matikas na dark gray suit. Hindi lang niya sila pinapunta. Sumama siya. Sir, nauutal na, sabi ni Lira. Narito po kayo. Siyempre sabi ni Ricardo na para bang ito ang pinaka-normal na bagay sa mundo.
Gusto kong marinig ang sasabihin ni Robert. Sa sumunod na oras sinuri si Lyra. Mabait, pasensyoso at napakamasusi si Dr. Evans. Kumuha siya ng mga bagong x-ray. Nagpatakbo siya ng mga breathing test. Tiningnan niya ang mga chart mula sa dating ospital ni Lyra na nakahanda na sa kanyang mesa. Sa wakas, pinaupo silang lahat. Well, Lyra, sabi niya, ang mabuting balita. Isa kang napakatibay na babae. Ang masamang balita ang iyong mga baga ay matindi ang tina mo. Ang pulmonary fibrosis mo ay malala na. Napahawak si Lyra sa kanyang bibig. Alam na niya, pero ang marinig ito sa malinis at mamahaling silid na ito ay nagpatunay sa lahat. Ngunit sabi ni Dr. Evans, itinaas ang isang kamay. Hindi ito isang sitwasyong walang pag-asa. Mayroon tayong bagong gamot, kasama ng intensive respiratory therapy. Napaka-epektibo nito. Ang gastos po, bulong ni Lyra, ang mga matay puno na ng luha. Ang gastos, sabi ni Don Ricardo, nagsalita sa unang pagkakataon ay hindi isang issue. Hindi ito pag-uusapan. Hindi mo ito problema. Tumingin siya sa doktor. Robert, ano ang kailangan niya? Kailangan niyang simulan ang therapy kaagad, sabi ni Dr. Evans. Ngayon din. At kailangan niyang magpahinga. Hindi na siya pwedeng magtrabaho. Hindi na siya pwedeng ma-stress. Hindi na mangyayari iyon, sabi ni Ricardo. Tumayo siya. Lyra, ang iyong pagtatrabaho sa aking bahay ay magbabago. Simula sa sandaling ito, ikaw ay nasa indefinite, fully paid medical leave. Ang tanging trabaho mo ay ang gumaling. Naintindihan ba, tumingin si Lyra mula sa doktor patungo sa bilyonaryo? Isang taon ng takot ng mga pulang sulat ng pagpapalipas ng gutom. Lahat ay gumuho, hindi siya makapagsalita. Tumango na lang siya, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mukha. Mabuti, sabi ni Ricardo. Pagbalik sa mansyon habang si Lyra ay nagpapahinga na sa Blue Room pagkatapos ng kanyang unang treatment at si Maya ay nakatulog sa sofa sa aklatan ng Don, tinawagan ni Ricardo ang kanyang head of corporate security. George, sabi niya, ang kanyang boses ay gising at matalas. May sitwasyon ako dito sa bahay. Kailangan mong imbestigahan ang isa sa aking mga staff. Isang Senyora Elena Vargas. Ang head housekeeper po, sir, siya nga. Gusto ko ng isang buong ulat. Pananalapi, background, lahat. May hinala akong may mga irregularidad. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana sa madilim at malawak na hardin. Hindi na mauulit, sabi niya sa kadiliman. Hindi na. Isang linggo ang lumipas na parang isang panaginip para kay Lyra. Ang bawat umaga ay nagsisimula hindi sa tunog ng alarm clock bago magmadaling araw, kundi sa marahang katok sa pinto at sa isang breakfast tray na may mainit na kape. Ang kanyang mga araw ay hindi na ginugugol sa pagpapakintab ng sahig at paglilinis ng alikabok, kundi sa mga sesyon ng therapy sa De Villa Mason Center at sa mahabang oras ng pagpapahinga sa malambot na kama ng Blue Room. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nararamdaman niyang bumabalik ang lakas sa kanyang katawan. Ang ubo na dati parang asong tumatahol sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nagiging isang mahinang kaluskos na lang. Ang kulay ay nagsisimulang bumalik sa kanyang mga pisngi. Si Maya naman ay namumukadkad. Pinayagan siya ni Don Ricardo na maglaro sa malawak na hardin. Hinahabol niya ang mga paru-paro, kinakausap ang mga hardinero at natuklasan niya ang isang maliit na fish pond na nakatago sa likod ng mga halamanan. Para sa kanya, ang mansyon ay hindi na isang nakakatakot na lugar, kundi isang walang katapusang palaruan. Ngunit sa ilalim ng payapang panlabas na anyo, may lason na kumakalat. Si Senyora Elena Vargas, matapos ang gabing iyon ng matinding kahihiyan, ay nagbago ng taktika. Wala nang pagsigaw, wala nang hayagang pagbabanta. Ang kanyang armas ngayon ay ang mga ngiting matamis, ngunit hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata at ang mga bulong. Nakakaawa naman si Lyra.
Di ba maririnig siyang nagsasabi sa mga kapwa katulong sa staff lounge, ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa. Sinuwerte talaga. Isang ubo lang pala ang katapat para maging reyna. Narinig ko binigyan daw ng Don ng bagong damit. Samantalang tayo 5 taon na ang uniforme natin. Baka naman may higit pa sa ubo, bulong niya sa isang hardinero na may kasamang makahulugang kindat. Ang mga salita, tulad ng mga buto ng damo, ay mabilis na kumalat. Naramdaman ni Lyra ang pagbabago. Ang mga katulong na dati palangiti sa kanya ay ngayoy umiiwas ng tingin. Ang mabait na si Manang Celia sa kusina ay nag-aalangan ng makipag-usap sa kanya. Nararamdaman niyang pinag-uusapan siya sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang kanilang inggit at hinala. Muli naramdaman niyang hindi siya kabilang. Isang hapon, habang naglalakad si Lyra, pabalik sa kanyang silid, nakita niya si Senyora Elena na papalabas mula sa blue room. Senyora, gulat na tanong ni Lyra. Lyra, sabi ni Elena, ang ngiti ay perpektong nakapinta sa kanyang mga labi. Pinalitan ko lang ang mga bulaklak. Nalalanta na kasi. Dapat laging presko ang lahat para sa'yo, di ba utos ng Don? May diin sa huling 2 salita. Pumasok si Lyra sa silid. Ang lahat ay nasa ayos maliban sa isang bagay. Ang maliit na kahon ng alahas sa kanyang bedside table kung saan nakalagay ang tanging yaman niya sa mundo, ang locket ni Maya ay bahagyang nakabukas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Lyra. Hindi niya kailanman iniiwang bukas iyon. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay at dahan-dahang itinaas ang takip. Wala. Ang pulang velvet na sapin sa loob ay bakante. Nawawala ang locket. Hindi maaari, bulong niya. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Hinanap niya ito sa ilalim ng unan, sa loob ng drawer sa sahig. Bawat sulok ng silid ay hinalughog niya. Ang kanyang pag-aalala ay mabilis na nagiging purong panik. Ang locket na yon ay hindi lang isang alahas. Iyon ang huling koneksyon nila sa kanilang nakaraan, sa karangalan ng kanilang pamilya. Iyon ang bagay na hinahawakan ni Maya kapag natatakot siya. Habang nakaluhod siya sa sahig sa ilalim ng kama, nakita niya ito. Nakapatong sa malamig na marmol, itinapon na parang basura, malapit sa paa ng mesa. Kinuha niya ito. Ang pilak ay malamig sa kanyang mainit na balat. Hindi ito ninakaw. Ipinakita lang sa kanya na kaya itong kunin anumang oras, isang babala, isang paglapastangan. Niyakap niya ang locket sa kanyang dibdib. Ang mga luha ng galit at kawalan ng magawa ay nagsimulang tumulo. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Alam niya ang mensahe. Wala kang ligtas na lugar dito. Kinabukasan lumapit sa kanya si Senyora Elena habang nagbabasa siya sa may hardin. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Lyra, iha, sabi nito sa tono na parang isang mapagmahal na tiyahin. Alam kong nababagot ka na rito. Ang sabi ng doktor, kailangan mo ng pahinga, pero ang sobrang pahinga naman ay nakakasama rin. Baka gusto mong magkaroon ng kaunting gagawin. Isang bagay na magaan para lang hindi ka mainip. Nag-aalangan si Lyra. Ano po iyon, senyora? Ang aklatan ni Don Ricardo, sabi ni Elena. Medyo magulo ang mga lumang libro. Kung maaari mo sanang ayusin ang mga ito ayon sa pangalan ng may akda. Magaan lang na trabaho, pampalipas oras. Tiyak na matutuwa ang Don. Gustong-gusto niya ang kaayusan sa kanyang aklatan. Ang alok ay tila isang sanga ng oliba. Isang paraan para patunayan ni Lyra na hindi siya isang palamunin. Isang paraan para labanan ang mga tsismis na siya'y umaabuso sa kabaitan ng Don. Sige po, senyora, ikinagagalak ko pong gawin, sagot ni Lyra na may kaunting pasasalamat pa. Ang aklatan ni Don Ricardo ay sagrado. Mabango ito sa amoy ng lumang papel katad at wood polish. Libo-libong libro ang nakahanay sa mga estanteng umaabot hanggang sa kisame. Maingat na nagtrabaho si Lyra, ang kanyang mga galaw
ay puno ng paggalang. Para sa kanya ang bawat libro ay isang kayamanan. Ilang oras siyang nagtrabaho na wala sa katahimikan at sa kanyang ginagawa. Maya-maya pumasok si Senyora Elena, may dalang isang baso ng malamig na tubig sa isang silver na tray. "Naku, napakasipag mo naman," sabi nito, inilapag ang tray sa isang maliit na mesa. "Heto, magpalamig ka muna." "Salamat po, Senyora," sabi ni Lira. Hawak ang isang makapal at lumang libro na nababalutan ng katad. "Iyan ang paborito ng ama ni Don Ricardo," sabi ni Elena, lumalapit. "Isang orihinal na edisyon, napakahalaga niyan." Habang nakatayo si Elena sa kanyang tabi, bigla itong nadulas sa isang maliit na alpombra. Ang kanyang braso ay tumama sa mesang kinatatayuan ng isang antigong inkwell na gawa sa porselana. Klang bagsak, ang inkwell ay gumulong at bumagsak, at ang itim na tinta ay sumaboy na parang isang bituin ng kadiliman, diretso sa ibabaw ng bukas na pahina ng antigong libro na hawak ni Lira. Sa isang segundo ang tanging tunog ay ang pagtulo ng tinta sa lumang papel. Pagkatapos, isang nakabibinging sigaw. "Diyos ko, Lira, anong ginawa mo?" Ang boses ni Senyora Elena ay puno ng pagkagulat at akusasyon. "Ang libro ni Don Alfonso sinira mo. Napakawalang ingat mo. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka dapat pinayagang humawak ng mga gamit dito." Si Lira ay nanigas na katitig sa itim na mantsa na kumakalat sa pahina. Sinisira ang daan-daang taon ng kasaysayan. Hindi, hindi po ako. Kayo po." "Ako," sigaw ni Elena. Nakita ng dalawang mata ko. Bigla mo na lang iwinasiwas ang libro. "Lasing ka ba? Ano bang problema mo?" Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa lakas nito, narinig ito sa labas ng aklatan. Ang pinto ay bumukas. Nakatayo roon si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang eksena. Ang nagkalat na tinta, ang sirang libro, ang humahagulgol na si Senyora Elena na nagtuturo, at si Lira na putlang-putla na parang multo, hawak pa rin ang sandata ng krimen. Isang matamis na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa isip ni Elena. Ito na, tapos na si Lira. "Don Ricardo," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-arte. "Tingnan ninyo po ang ginawa niya. Ang libro ng inyong ama, sinira niya. Patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po ako ang nagbigay sa kanya ng gawain." Hindi nagsalita si Don Ricardo. Naglakad siya palapit. Tiningnan niya ang malaking mantsa ng tinta. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin, hindi kay Elena, kundi kay Lira. Nakita niya ang pagkagulat, ang takot at ang kawalan ng kasalanan sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elena sa kanyang labis na pag-arte. Ang lahat ay naghihintay sa pagsabog ng galit ng Don. Sa halip, ang sinabi niya ay kalmado at malamig. "Isang aksidente lang." Natigilan si Elena. Tumingin si Don Ricardo sa kanya at sa isang iglap na wala ang lahat ng init sa kanyang mga mata. "Sabi ko, isang aksidente lang. Elena, humanap ka ng taong makakalinis ng kalat na ito." Pagkatapos ay bumaling siya kay Lira at ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. "Lira, tapos ka na para sa araw na ito. Magpahinga ka na." Ibinigay ni Lira ang libro sa kanya na parang isang bagay na nakakapasong hawakan. Hindi siya makapagsalita. Tumango lang siya at mabilis na lumabas ng aklatan, nanginginig pa rin. Naiwan si Senyora Elena sa aklatan, nakatayo sa gitna ng kanyang gumuho na plano. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng di makapaniwalang galit. Hindi lang nabigo ang kanyang plano, ito'y sumabog sa kanyang mukha. Malinaw na ngayon, ang tiwala ng Don ay wala na sa kanya. Ito ay na kay Lira na. Habang nakatayo si Don Ricardo, nakatingin sa nasirang libro, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at sinagot. "George." "Sir," sabi ng boses, sa kabilang linya si George, ang kanyang hepe ng seguridad. "May paunang ulat na po ako."
Tumingin si Don Ricardo sa mantsa ng tinta pagkatapos ay sa direksyon kung saan lumabas si Elena. Ang kanyang mga mata ay kumitid. Sabihin mo sa akin, Sir, mas malala pa po sa inaakala natin. Ang boses ni George sa telepono ay walang emosyon na lalong nagpabigat sa kanyang mga salita. Si Don Ricardo ay nakaupo sa kanyang desk sa aklatan. Ang nasirang libro ay nakasara sa kanyang harapan na parang isang bangkay. Magpatuloy ka, mahinang utos niya. Hindi lang po simpleng overpricing sa mga supplies, sir. Nakakita kami ng pattern ng mga pekeng invoice mula sa mga kumpanyang hindi naman nag-e-exist. Mayroon siyang isang shell company, Prestige Home Solutions, kung saan napupunta ang lahat ng bayad. Ang account ay nakapangalan mismo sa kanya. Sa loob ng 5 taon, tinatayang 10 milyong piso na po ang naililihis niya mula sa household funds. 10 milyon. Ang halaga ay hindi gaanong mahalaga para kay Ricardo, isang patak lang sa karagatan ng kanyang yaman. Ngunit ang kataksilan, iyon ang sumasaksak ng malalim. Sa loob ng maraming taon, habang nagluluksa siya habang isa siyang multo sa sarili niyang bahay, ninanakawan siya ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Mayroon pa, sir, patuloy ni George. Ang overtime ng mga staff, dinodoktor niya ang mga timesheet, nagdaragdag siya ng mga oras para sa mga part-timer na hindi naman alam at kinukuha niya ang sobra. Binubuli niya sila, tinatakot na tatanggalin kapag nagtanong. Si Lyra Reyes po isa sa mga target niya. Walang asawa, may sakit, may anak na pinapaaral. Alam niyang hindi magrereklamo si Lyra. Isang malamig at dalisay na galit ang bumuhos sa kalooban ni Don Ricardo. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kalupitan. Ginawa ni Elena ang kanyang tahanan ang tahanan ni Isabel na isang lugar ng takot at pananamantala. Salamat, George. Ipadala mo sa akin ang buong report. Huwag mo munang ipapaalam kahit kanino. Ako ang haharap sa kanya. Ibinaba niya ang telepono. Ang aklatan ay biglang naging napakaliit, ang hangin ay mabigat. Tumingin siya sa pinto. Kailangan niyang lumabas. Natagpuan niya si Maya sa hardin, masayang naglalaro malapit sa fish pond. Nang makita siya nito, tumakbo ito, palapit sa kanya, ang mukha'y nagliliwanag. Don Ricardo. Tingnan ninyo po, inilahad nito ang kanyang palad. Isang maliit na tutubi ang nakadapuro. Roon ang mga pakpak ay kumikinang na parang salamin sa ilalim ng araw. Sa isang iglap, nawala ang galit ni Ricardo. Napalitan ito ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Isang payapang kagalakan. Umupo siya sa isang bench na bato. Umupo si Maya sa tabi niya. Alam mo ba, sabi ni Ricardo, ang lola mo, Isabel. Mahilig din siya sa mga tutubi. Sabi niya, para daw silang mga lumilipad na hiyas. Talaga po, nagsimulang magkwento si Ricardo tungkol kay Isabel, tungkol sa pagmamahal nito sa hardin, sa musika, sa mga simpleng bagay. Habang nagsasalita siya, naramdaman niyang nabubuhay muli ang mga alaala, hindi na bilang mga multo ng kalungkutan, kundi bilang mga masasayang anino ng nakaraan. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Maya habang nakikinig ito. Nakita niya ang isang uri ng koneksyon na matagal na niyang hinahanap. Samantala si Lyra, na mas malakas na ngayon, ay nagsimulang tumulong sa mga magagaang nagawain sa bahay, hindi dahil inutusan siya, kundi dahil gusto niya. Inayos niya ang mga bulaklak sa mga florera. Tinulungan niya si Manang Celia na magplano ng menu. Ang kanyang natural na talento sa pamamahala at ang kanyang mabuting pakikitungo sa ibang staff na ngayon ay nakikita na kung sino ang tunay na mabait ay nagsimulang mapansin. Nakikita ito lahat ni Senyora Elena. Nakikita niya ang paglapit ng Don sa bata. Nakikita niya ang unti-unting pagkuha ni Lyra sa respeto ng ibang mga kasamahan. Nararamdaman niyang ang kanyang kaharian ay unti-unting gumuho at ang kanyang kapangyarihan ay nadudulas sa kanyang mga kamay na parang buhangin. Lalong tumindi ang kanyang desperasyon. Isang umaga,
dumating ang sulat. Isang airmail na may selyo mula sa Estados Unidos. Inihatid ito ng isang katulong kay Don Ricardo sa almusal. Binuksan niya ito. Mula ito sa kanyang apo si Bea. Lolo, uuwi ako sa susunod na linggo para sa school break. Isang linggo lang. I hope the house is in order. Bea Mikely, malamig. Parang isang business memo. Bumigat ang dibdib ni Ricardo. Si Bea, ang kanyang nag-iisang apo, ang buhay na paalala ng kanyang anak na si Roberto. Ang huling beses na nagkita sila, 2 taon na, ang nakalipas, ay nauwi sa isang sigawan. Sinisi siya ni Bea sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinisi niya ang sarili. Ang pagitan nila ay isang malawak at nagyayelong karagatan ng hindi nasasabing mga salita at sama ng loob. Ang pagdating niya ay isang unos na paparating. Ang balita ay mabilis na kumalat sa mansyon. Darating si Senyorita Bea. Para sa mga staff ito ay nangangahulugan ng dobleng trabaho at dobleng pag-iingat. Si Bea ay kilala sa pagiging maselan at mainitin ang ulo. Para kay Senyora Elena, ito ay isang oportunidad. Isang huling desperadong pagkakataon. Alam niyang malapit ang loob ni Bea sa kanya. Siya ang naging parang ina nito sa loob ng mansyon matapos mamatay si Roberto. Magagamit niya ang bata laban kay Lyra. Isang gabi, habang naghahanda si Lyra para sa kanyang gamutan, isang tawag sa telepono ang dumating para kay Don Ricardo. Galing ito sa board ng isang charity foundation na itinatag ni Doña Isabel, isang bagay na napakahalaga sa puso ni Ricardo. Ang tawag ay dumaan sa switchboard ng mansyon na pinamamahalaan ni Senyora Elena. Isang tawag po para kay Don Ricardo mula sa Isabel de Villa Foundation, sabi ng operator. Abala siya, mabilis na sagot ni Elena. Ako na ang kukuha ng mensahe. Itinabi niya ang mensahe, isang kumpirmasyon para sa isang mahalagang fundraising event at hindi ito ibinigay kay Don Ricardo. Sinadya niyang kalimutan ito. Ang plano niya, kapag hindi sumipot ang Don, masisira ang kanyang reputasyon sa foundation, magagalit ang board, at isisisi niya ito sa kaguluhan na idinulot ng pagdating ni Lyra. Ngunit kinabukasan, habang tinutulungan ni Lyra ang sekretarya ni Don Ricardo na ayusin ang mga papeles, napansin niya ang maliit na piraso ng papel na may mensahe na nakasiksik sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine sa opisina ni Elena. Nakita niya ang pangalan ng foundation. Dala ng isang matinding kaba, ipinakita niya ito sa sekretarya. Hindi pa po ba ito nakikita ni Sir? Importante po yata ito. Agad na dinala ng sekretarya ang mensahe kay Don Ricardo. Tiningnan niya ang petsa at oras ng pagtanggap ng tawag. Kagabi pa. Pinatawag niya si Elena sa kanyang opisina. Elena, bakit hindi ko natanggap ang mensaheng ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Namutla si Elena, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ay naku po Don Ricardo, pasensya na po. Sa dami po ng inaasikaso para sa pagdating ni Senyorita Bea, tuluyan ko pong nakalimutan. Patawarin niyo po ako. Isang perpektong dahilan. Ngunit hindi na naniniwala si Don Ricardo sa mga perpektong dahilan. Tinitigan niya lang ito, isang mahaba at matalim na titig na nagsasabing, alam ko na. Hindi na nagsalita si Ricardo. Iwinagayway lang niya ang kanyang kamay, isang senyas na tapos na ang usapan. Nang gabing iyon, dumating ang isang selyadong envelope sa desk ni Don Ricardo. Galing ito kay George. Sa loob nito ay ang kumpletong report, mga kopya ng pekeng invoice, mga bank statement ng Prestige Home Solutions, mga testimonya mula sa mga staff na biktima ng pangingikil. Ang ebidensya ay kumpleto na. Ang bitag ay handa na. Tumingin si Don Ricardo sa kalendaryo. 2 araw na lang darating na si Bea. Ang unos ay malapit na. At sa gitna nito, kailangan niyang linisin ang sarili niyang bahay. Ang 2 araw bago ang pagdating ni Bea ay nagmistulang isang pelikulang pinabilis ang takbo. Ang buong mansyon ay kumikilos nang may pinaghalong sigla at kaba. Ang mga bintana ay nilinis hanggang sa kumislap.
Ang mga pilak ay pinakintab hanggang sa makita mo ang iyong anino. Ang amoy ng floor wax at sariwang bulaklak ay nangingibabaw sa hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang kapansin-pansing pagbabago sa pamamalakad. Sa utos ni Don Ricardo Silira ang inatasan niyang mga siwa sa malaking bahagi ng paghahanda para sa silid ni Bea. Alam mo kung ano ang gusto ng isang pamilya, Lira? Sabi niya isang simpleng pangungusap na puno ng kahulugan. Hindi mo kailangang gawin ang mabibigat na trabaho. Ikaw lang ang magbigay ng direksyon. Gusto kong maging komportable ang pag-uwi niya. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng tiwala. Isang tahimik na pag-angat sa posisyon ni Lira na hindi nakaligtas sa matalas na mata ng buong kabahayan, lalo na kay Senyora Elena. Para kay Elena, ang bawat utos na ibinibigay ni Lira sa ibang katulong kahit pa ito'y sinasabi ng may kabaitan at paggalang ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Araw-araw, nararamdaman niyang kinakain ng babaeng ito ang kanyang teritoryo. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik na kumpiyansa. Ang dating paggalang na ibinibigay sa kanya ng mga staff ay unti-unti nang nahahati. Pinanood niya si Lira habang pinipili nito ang mga puting rosas para sa silid ni Bea. Paborito niya iyon noong bata pa siya. Sabi ni Lira habang tinitiyak nitong ang mga paboritong merienda ni Bea ay nasa mini-fridge. Bawat kilos ni Lira ay isang paalala ng kanyang sariling pagkabigo. Ang galit sa loob niya ay parang isang apoy na sinusubukan niyang apulahin, ngunit patuloy lang itong nag-aalab. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na hindi lang sisira kay Lira, kundi magpapakita sa lahat lalo na kay Don Ricardo kung sino talaga ang babaeng ito. Isang bagay na masakit, isang bagay na personal. Ang kanyang mata ay napako kay Maya, ang bata. Iyon ang puso ni Lira. Iyon ang kanyang kahinaan. Gabi bago ang pagdating ni Bea, ang mansyon ay sa wakas ay tumahimik. Ang lahat ng paghahanda ay tapos na. Si Maya ay mahimbing na natutulog sa blue room pagod sa maghapong paglalaro. Bago matulog gaya ng dati, hinubad niya ang kanyang locket at maingat na inilagay ito sa maliit na porselanang lalagyan sa kanyang bedside table. Si Lira ay nasa banyo, naghahanda na rin para matulog. Paglabas niya napansin niya ang bahagyang paggalaw ng kurtina. Marahil ay hangin lang, ipinagsawalang bahala niya ito. Hinalikan niya si Maya sa noo at humiga na rin. Sa unang pagkakataon, nakatulog siya nang mahimbing walang takot na gumugulo sa kanyang isipan. Kinabukasan ang araw ng pagdating ni Bea, nagising si Maya na may ngiti sa labi. Ang unang bagay na ginagawa niya tuwing umaga ay ang isuot ang kanyang locket. Dinukot niya ang kamay sa porselanang lalagyan. Walang laman. Kinapa niya ulit. Baka nahulog lang. Tiningnan niya sa ilalim ng unan. Sa ilalim ng kumot. Wala. Nanay, ang maliit na boses na yon ay nagpagising kay Lira. Nakita niya ang panik sa mukha ng kanyang anak. Nanay, yung locket ko po. Wala po. Agad na bumangon si Lira. Hinanap nilang dalawa ang buong silid. Binaligtad nila ang kama. Tiningnan sa ilalim ng bawat muebles. Pagkatapos ng kalahating oras, malinaw na. Hindi ito nawawala. Ninakaw ito. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Maya. Nanay, sinong kumuha yung locket ni Lolo Miguel? Niyakap ni Lira ang kanyang anak, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pinto, malamig at matigas. Iisa lang ang taong gagawa nito. Iisa lang ang taong napakalupit para saktan ng isang bata para lang makapaghiganti sa kanyang ina. Nagpunta siya sa opisina ni Senyora Elena. Walang katok dire-diretso siyang pumasok. Naroon si Elena, nagkakape, mukhang kalmado at payapa. Nasaan ang locket ng anak ko? Tanong ni Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Tumingin si Elena sa kanya, tinaasan siya ng kilay. Anong pinagsasabi mo?
Baka naman nawala mo lang. Napakaburara mo talaga kahit kailan. Alam kong kayo ang kumuha. Ibalik ninyo. Tumawa si Elena, isang tawang walang kagalakan. Bakit ko naman kukunin ang mumurahing piraso ng lata na, "Yon, wag mo akong pagbintangan, Lira. Baka ako pa ang tumawag ng pulis para sa paninirang puri." Alam ni Lira na wala siyang patunay. Alam niyang talo siya sa isang harapan. Tumalikod siya, ngunit bago siya lumabas, sinabi niya, "May araw din po kayo, senyora. Tandaan ninyo yan. Buong umaga, hindi mapatahan si Maya. Kahit anong laruan o pagkain ang ialok sa kanya, umiiyak lang siya." Alam ni Lira na kailangan niyang mahanap ang laket bago dumating si Bea. Ayaw niyang makita ng apo ng Don ang ganitong kaguluhan. Sinabi niya kay Maya na maghintay sa aklatan. Pagkatapos nag-isip siya, saan ito itatago ni Elena, saan, sa isang lugar na hindi niya hahanapin ngunit madali niyang makikita kapag gusto na niyang matagpuan ito at palabasing si Lira ang pabaya. Pumunta siya sa silid ni Bea. Perpekto na ang ayos nito. Malinis, mabango. May biglang pumasok sa isip ni Lira. Kung ang plano ni Elena ay ipahiya siya sa harap ni Bea marahil, lumuhod siya at tiningnan ang ilalim ng malaking kama ni Bea. Sa ilalim malapit sa pader may isang bagay na bahagyang kumikinang sa dilim. Ang laket. Kinuha niya ito, ang puso niya'y tumitibok sa galit at ginhawa. Hindi niya ito isinuplong. Hindi pa. Hindi niya hahayaang masira ang araw na ito. Itinago niya ang laket sa kanyang bulsa at binalikan si Maya sa aklatan. "Maya anak, tingnan mo," bulong niya, inilalahad ang kanyang palad. Ang mukha ni Maya ay nagliwanag na parang araw. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. "Nanay, nahanap niyo po o anak?" Nahulog lang pala. Isang maliit na kasinungalingan para sa kapayapaan ng kanyang anak. Isinuot niya ang locket kay Maya. Sakto namang pumasok si Don Ricardo sa aklatan. Nakita niya ang huling bahagi ng eksena, ang pagngiti ni Maya, ang pag-akap nito sa ina. Ngumiti rin siya. "Handa na ba ang lahat?" tanong niya. Tumango si Lira. "Opo, sir. Handa na po." Ngunit sa kanyang mga mata, may nakitang bago si Don Ricardo. Isang determinasyon, isang apoy. Alam niyang may nangyari. Ilang sandali pa, isang marangyang itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang chauffeur ang nagbukas ng pinto. Bumaba ang isang dalagita, mga 16 o 17 taong gulang. Nakasuot ito ng mamahaling damit, malalaking sunglasses at may hawak na telepono. Mahaba ang kanyang itim na buhok at ang kanyang mukha kahit sa kabila ng salamin ay halatang maganda. Tumayo siya sa harap ng malaking pinto, tiningnan ang mansyon na para bang isa itong kulungan. Sa loob tumunog ang doorbell. Isang mahaba at malakas na tunog na yumanig sa buong kabahayan. Nasa foyer si Don Ricardo kasama si Lira at Maya. Si Senyora Elena ay nagmamadaling lumabas mula sa kanyang opisina, isang malawak at pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha, handa nang salubungin ang kanyang paboritong alaga. Ang pinto ay bumukas. Nakatayo roon si Beatriz Bea de Villa. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata na kapareho ng kay Roberto ay malamig at walang emosyon. Tumingin siya sa kanyang lolo. Pagkatapos ang tingin niya ay dumako kay Lira at Maya na nakatayo sa tabi nito. Isang bahagyang pagtaas ng kilay, isang maliit na ngisi ng paghamak. "Hello, Lolo," sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol sa sahig. "Sino ang mga bisita mo? Dumating na ang unos." Ang hapunan ng gabing iyon ay isang ehersisyo sa pagtitimpi. Ang mahabang lamesa na gawa sa kamagong na laging nakahanda para sa 12 ay ginagamit na ngayon ng 4 na tao, si Don Ricardo, sa isang dulo si Bea, sa kabila at sina Lira at Maya, sa gitna na para bang mga bihag sa isang digmaan na hindi nila naiintindihan. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos
na tumatama sa mamahaling pinggan. Si Bea ay halos hindi kumikibo, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang telepono na nakapatong sa tabi ng kanyang plato. Bawat tanong ng kanyang lolo ay sinasagot niya ng isang salita lamang. Kumusta ang biyahe mo? Okay. May kailangan ka ba? Wala. Ang kanyang presensya ay parang isang pader ng yelo at ang lamig nito ay gumagapang sa buong silid kainan. Ang kanyang mga mata sa mga bihirang pagkakataong itinitingala niya ito ay laging dumadaan kina Lira at Maya nang may halong pagtataka at paghamak. Si Senyora Elena na personal na nangangasiwa sa pagsisilbi ay parang isang buwitre na nag-aabang. Bawat kilos niya ay may kalkulasyon. Habang naglalagay siya ng pagkain sa plato ni Bea, bumubulong siya ng mga salitang sapat lang para marinig ng dalaga. Pasensya na po, senyorita, kung medyo magulo ang mansyon ngayon. Marami kasing pagbabago. Kumain po kayo ng marami, senyorita. Mahirap na po ang magkasakit sa panahon ngayon. Napakamahal pa naman ng gamutan. Bawat salita ay isang patutsada, isang butil ng lason na itinatanim sa isipan ng dalaga. Si Lira naman ay nakayukulang sinusubukang maging invisible. Pinapakain niya si Maya na takot sa bigat ng atmosfera. Naramdaman ni Lira ang titig ni Bea sa kanya, isang titig na mapanuri na para bang tinatantya kung ano ang kanyang halaga. So biglang sabi ni Bea, ibinababa ang kanyang telepono. Tumingin siya kay Lira. Ikaw pala yung pasyente ni Lolo. Naramdaman ni Lira na namula ang kanyang mukha. O, opo, senyorita. At ikaw, sabi ni Bea, ang kanyang tingin ay bumaba kay Maya, ikaw yung anak. Tumangulang si Maya na payakap sa braso ng kanyang ina. Ngumisi si Bea. My lolo has a new hobby, it seems, collecting strays. Bea. Ang boses ni Don Ricardo ay matigas na parang bato. Huwag kang bastos. Bastos, I'm just stating a fact, lolo. Sabi ni Bea hindi natitinag. You ignore me for 2 years and I come home to this, the maid and her child eating at our dinner table, wearing clothes probably bought with my father's money. Ang perang ito ay pera ko, mariing, sabi ni Ricardo. Na dapat ay pera ni Papa, sigaw ni Bea. Ang kanyang kontrol ay biglang nawala. Pero wala na siya. Dahil sa'yo, ang akusasyon ay binitawan na parang isang granada. Ang hapunan ay tapos na sa aklatan. Ngayon din utos ni Don Ricardo. Tumayo siya at naglakad palabas, hindi na hinintay ang sagot. Sumunod si Bea, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig. Naiwan sina Lira at Maya sa katahimikan kasama si Senyora Elena na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, nagtago sina Lira sa kanilang silid. Narinig nila ang sigawan mula sa kabilang dulo ng mansyon, mga salitang puno ng sakit at galit. Bandang huli narinig nila ang malakas na pagkalabog ng pinto. Kinabukasan ang tensyon ay mas masahol pa. Si Bea ay hindi lumabas ng kanyang silid. Si Don Ricardo ay nakakulong sa kanyang opisina. Si Lira, na gustong manatili na lang sa kanyang kwarto, ay pinilit ang sarili na bumaba. Hindi niya hahayaang isipin ni Numan na natatakot siya. Natagpuan niya si Senyora Elena sa grand hallway, nag-utos sa isang katulong na punasan ang isang florera na malinis naman. Nang makita niya si Lira, ngumiti siya ng mapang-asar. Magandang umaga, Lira. Nag-enjoy ka ba sa hapunan kagabi? Mukhang nasira ang gabi ng pamilya dahil sa inyo. Hindi sumagot si Lira. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Alam mo, patuloy ni Elena sumusunod sa kanya. Dapat marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo. Baka nakakalimutan mo na katulong ka lang dito. Isang hamak na katulong na may sakit. Ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid, ay hindi para sa'yo. Isang araw, magsasawa din ang Don sa kanyang bagong laruan at itatapon kanya pabalik sa basurahan kung saan ka nababagay. Huminto si Lira. Humarap siya. Tapos na po ba kayo? Nagulat si Elena sa kanyang katapangan. Aba, lumalaban ka na. Hindi po ako lumalaban. Sinasabi ko lang po na tigilan na ninyo ako.
Sa sandaling iyon, lumabas si Maya mula sa isang silid tumatakbo palapit sa kanyang ina. Nakita siya ni Elena at nakita niya ang kanyang pagkakataon. At itong anak mo, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay naging mas malakas sapat para marinig ng mga katulong sa malapit. Sino nga ba ang ama niyan? O baka naman, hindi mo rin alam. Mahirap talaga ang buhay ng isang babaeng bayaran. Iyon na, ang huling salita. Ang huling insulto. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Lyra. Ang lahat ng pasensya, lahat ng pagtitimpi, lahat ng takot, lahat ay nawala. Ang anak ko, huwag na huwag ninyong babastusin. Ang sigaw ni Lyra ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Maging si Elena ay natigilan sa lakas nito. Maaari ninyong sabihin ang lahat ng gusto ninyo tungkol sa akin. Patuloy ni Lyra, lumalapit kay Elena, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Maaari ninyo akong tapak-tapakan, laitin maliitin. Pero sa oras na idamay ninyo ang anak ko, ibang usapan na. Yan, huwag mo akong sisigawan-sigaw, pabalik ni Elena. Sinusubukang bawiin ang kanyang awtoridad. Itinulak niya si Lyra. Napaatras si Lyra, ngunit hindi siya natumba. Itinulak niya si Maya sa kanyang likuran para protektahan ito. Kayo ang walang karapatang manigaw dito, sabi ni Lyra. Akala ninyo, hindi ko alam ang mga ginagawa ninyo. Ang pagnanakaw ninyo ng laket ng anak ko. Ang mga tsismis na ikinakalat ninyo. Akala ninyo, habang buhay kayong maghahari-harian dito. Namutla si Elena. Paano niya nalaman? Sa kanyang gulat, naging desperado siya. Tumingin siya kay Maya na umiiyak sa likod ni Lyra. At ikaw, bata ka, kung hindi ka lang dumating dito, sana tahimik ang lahat. Itinulak niya si Maya. Isang malakas na tulak na nagpatumba sa bata sa makintab na sahig. Ang tunog ng sampal ay matunog at malinaw na parang isang putok ng baril sa katahimikan. Si Senyora Elena ay napahawak sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Ang kanyang mukha ay may malinaw na pulang marka ng kamay ni Lyra. Sa isang iglap ang mundo ay tumigil. Ang mga katulong na nakarinig ay napahinto sa kanilang ginagawa. Si Maya ay napahinto sa pag-iyak, nakatingin sa kanyang ina. Si Lyra ay nakatayo roon, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit at adrenaline. Paano mo nagawang sampalin ako? Hayop ka, sumisigaw na sigaw ni Elena at susuguri na sana niya si Lyra. Tama na! Ang boses ni Don Ricardo ay parang kulog. Nakatayo siya sa tuktok ng grand staircase kasama si Bea na nakasilip mula sa kanyang likuran. Nakita nilang lahat ang nangyari. Bumaba si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit na hindi pa nakikita ni Numan. Hindi siya tumingin kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elena. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado. Tapos ka na. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa sahig sa pagitan nila. Bumagsak ito at kumalat ang mga papel, mga kopya ng pekeng invoice, mga bank statement. Ang ebidensya. Iyan ang 10 milyong dahilan kung bakit tapos ka na. Kumuha ka ng isang security guard. Palabasin ninyo siya. Ngayon din, nanlaki ang mga mata ni Elena sa mga papel. Ang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Don Ricardo. Pakiusap. Hindi po totoo yan. Kamag-anak niyo po ako. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa, sabi ni Ricardo. At ang pamilya ay hindi nananakit ng bata. 2 security guard ang mabilis na dumating at hinawakan ang mga braso ni Elena. Nagsimula siyang magpumigla, sumisigaw, nagmamakaawa, nagmumura. Habang hinihila siya palabas, tumingin siya kay Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Lyra Reyes. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Pagkatapos ay nawala na siya, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina sa pasilyo. Ang grand hallway
ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Maya ay tumakbo at yumakap sa kanyang ina. Si Don Ricardo ay nakatayo humihinga ng malalim at sa tuktok ng hagdanan si Bea ay nakatayo nakatingin sa eksena. Nakita niya ang tapang ng isang ina na ipinagtanggol ang kanyang anak. Nakita niya ang katarungan na ipinataw ng kanyang lolo. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula siyang tingnan ang matandang lalaki hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang tao. Ang umaga pagkatapos ng pagsabog ay nagdala ng isang kakaibang katahimikan sa mansyon. Ito ay hindi ang dating malamig at malungkot na katahimikan, kundi isang katahimikang malinis na para bang isang malakas na ulan ang naghugas sa lahat ng dumi at alikabok. Ang anino ni Senyora Elena Vargas ay tuluyan ng naglaho at kasama nito ang takot na matagal nang bumabalot sa mga pasilyo. Hindi lumabas si Lyra sa kanyang silid, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla. Ang galit na nag-alab sa kanya kahapon ay napalitan ng isang nakakapanghinang pagod. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan si Maya na naglalaro sa sahig gamit ang ilang lumang laruan na natagpuan nila sa aparador. Tiningnan niya ang kanyang kamay, ang kamay na nanampal. Hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya ngunit hindi rin niya maipagmalaki. Ginawa niya ang dapat gawin ng isang ina. May kumatok sa pinto. Inaasahan niyang isa ito sa mga katulong ngunit pagbukas niya si Bea ang nakatayo roon. Nakatayo lang silang dalawa roon nang ilang segundo walang nagsasalita. Si Bea ay hindi nakasuot ng kanyang mamahaling damit, kundi isang simpleng t-shirt at shorts. Wala ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Ang nakikita ni Lyra ay isang dalagang mukhang pagod at nalilito. Maari ba akong pumasok, mahinang tanong ni Bea? Tumango si Lyra at binigyan siya ng daan. Pumasok si Bea at umupo sa kabilang silya. Tiningnan niya si Maya na ngayon ay nahihiyang nagtatago sa likod ng kanyang ina. Hindi ko sinasadyang saktan ka kagabi, sabi ni Bea nakatingin kay Maya. Sorry. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lyra. At sa'yo rin. Mali ang mga sinabi ko. Hindi ko alam ang buong kwento. Huminga siya ng malalim. Narinig ko ang lahat ng sinabi ni Lolo tungkol sa pamilya mo, sa lolo mo sa tuhod. At nakita ko kahapon kung paano mo ipinagtanggol ang anak mo. May bahid ng paghanga sa kanyang boses. Ang nanay ko, ganoon din sana siya. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Bea. Sa isang iglap na wala ang imahe ng isang mayaman at aroganteng dalaga. Ang nakita ni Lyra ay isang batang ulila na nangungulila sa kanyang mga magulang. Hindi nagsalita si Lyra. Lumapit lang siya at marahang hinawakan ang balikat ni Bea. Isang simpleng kilos ng pag-unawa. Sa aklatan natagpuan ni Bea ang kanyang lolo. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silyang katad, hindi nagbabasa, kundi nakatitig lang sa bintana. Lolo, sabi ni Bea. Tumingin si Don Ricardo, bahagyang nagulat. Umupo si Bea sa sahig sa paanan ng kanyang silya, isang bagay na ginagawa niya noong maliit pa siya. Hindi ko alam na ninanakawan ka pala ni Tita Elena, sabi niya. Marami kang hindi alam, apo malumanay na sagot ni Ricardo. Bakit hindi mo sinabi sa akin, tanong ni Bea. Tungkol sa lahat tungkol sa kanila, bumuntong hininga ang matanda. Dahil galit ka sa akin, at may karapatan kang magalit. Nagkamali ako, Bea. Pagkatapos mamatay ng iyong ama, isinara ko ang aking sarili. Itinulak ko ang lahat palayo. Itinulak kita palayo. Patawarin mo ako. Ito ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Bea. Mga salitang hindi niya inakalang maririnig pa niya. Nagsimula siyang umiyak hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kalungkutan para sa mga taong nasayang. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang lolo sa kanyang buhok. Marahan itong hinahaplos. Masyado kang kamukha ng iyong lola, Isabel, bulong ng matanda. Matapang. At may mabuting puso. 6 na buwan makalipas, ang mansyon ng mga De Villa ay ibang-iba na. Ang mabibigat na kurtina
ay laging nakabukas. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang mga florera ay laging puno ng mga sariwang bulaklak. Hindi na puting rosas, kundi iba't ibang makukulay na bulaklak na pinipili mismo ni Maya. Si Lyra Reyes na ngayon ay ganap ng malusog at malakas ang bagong head of household. Hindi niya pinalitan si Senyora Elena. Bumuo siya ng sarili niyang paraan ng pamamahala. Isang paraan na nakabatay sa respeto, hindi sa takot. Ang mga staff ay masaya at tapat. Ang mansyon ay hindi na isang museo. Isa na itong tahanan. Hindi ko kailangan ng isang tagabantay ng kulungan, Lyra, sabi ni Don Ricardo nang ialok niya ang posisyon. Kailangan ko ng isang taong may puso. Si Maya ay nag-aaral na sa isang magandang eskwelahan. Ang kanyang uniforme ay laging malinis at plansado. Ang kanyang paboritong asignatura ay history, kung saan ipinagmamalaki niyang ikwento ang kabayanihan ng kanyang lolo sa tuhod. Si Bea ay bumalik sa Amerika para tapusin ang kanyang pag-aaral, ngunit ang kanyang mga tawag at video call ay madalas na. Hindi na ito malamig at formal. Puno ito ng mga kwento-tawanan at paminsan-minsay pangangamusta kay Tita Lyra at sa kanyang little sister na si Maya. Nangako siyang uuwi sa Pasko. Isang hapon ng linggo ang 4 na tao na bumubuo sa kakaibang pamilyang ito ay nasa hardin. Si Don Ricardo at si Lyra ay nakaupo sa isang bench nagkakape habang pinapanood ang dalawang dalaga, si Bea na umuwi para sa isang maikling bakasyon at si Maya na naghahabulan sa damon. Si Bea ay nagkunwaring isang halimaw habang si Maya ay tumitili sa tuwa. Ang kanilang mga halakhak ay umaling-awngaw sa hardin, mas malakas kaysa sa huni ng mga ibon. Tingnan mo sila, sabi ni Lyra, isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Oo, sabi ni Don Ricardo. Tumingin siya kay Lyra. Ang dating takot at lungkot sa mga mata nito ay napalitan ng isang payapang liwanag. Alam mo, Lyra, ikaw at si Maya, hindi ninyo alam, pero kayo ang nagligtas sa akin. Sir Ricardo, pagtataman niya. Inakala kong tapos na ang buhay ko, na wala nang natitira, kundi mga alaala at panghihinayang. Pero ipinakita ninyo sa akin na ang isang bahay ay hindi binubuo ng mga pader at mamahaling gamit, kundi ng mga taong nagmamahalan sa loob nito. Tumakbo si Maya palapit sa kanila, hila-hila si Bea. Lolo Ricardo, Tita Lyra, maglaro po tayo. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang malakas, at mula sa puso isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa hardin na yon. Tumayo siya, iniwan ang kanyang kape. Halika, sabi niya, inilahad ang kanyang kamay kay Lyra. Panahon na para muling matutong maglaro ang matandang ito. Magkahawak kamay silang 4 na tumakbo sa damuhan sa ilalim ng papalubog na araw. Isang bilyonaryo, isang dating kasambahay, isang mayamang apo, at isang batang babae na minsang nagutom. Hindi sila perpekto, hindi sila isang ordinaryong pamilya, ngunit sila ay buo. At sa wakas, lahat sila ay nakauwi na.